Pero kasi syempre, gatekeep. Gusto mo, di mo pinapaalam sa iba. Grabe, sarap turig talaga ng R1 guys. Ito yung hidden spot natin guys. Yung Pure Coffee na yan. So ngayon, nasa Nubali tayo. Ganda din dito, no? Mabakalilig ng mga tao eh. Daming bilihan ng flowers dun, no? Ito yung bagong gawang bridge pala guys. Maganda view dito eh. Tignan nyo. Ganda view dito guys. Morning, for one lang. Mama na yan, trail ba yan ng bisikleta? Hindi ako ginigate-keep to guys. Tignan nyo naman yung view dito. Tignan nyo. Oh? Coffee and steamed rice. Grabe, breakfast pa lang. Ito na agad kinakain ko. Actually guys, sayang kasi nakatrack ready na tong R1 natin. Hi guys, Motolon here and we are back with another vlog. So for today's video guys, samahan nyo ako at tayo ay mag-solo ride sa Tagaytay. Meron kasi akong ginigate-keep na restaurant doon na gusto kong makita nyo kasi feel ko lahat kayo magagandahan sa restaurant na yan. Kaya tara guys, samahan nyo ako at pumunta tayo sa Tagaytay. Solo ride muna tayo. Tara, let's go. By the way guys, it's been a while since we last used our R1, our Bluey. Kaya tara, cold start muna tayo. Sana umandar pa. Tara guys, tagal nang walang ride. Let's go! Sarap! Grabe guys, ang tagal kong walang ride. Parang 2 weeks yata ako hindi na ako pag-ride. Kaya wala rin tayo upload guys kasi tagal nang walang ride eh. Medyo din ako sanay sa power ng R1. Ang lakas na. Kasi 2 weeks wala eh. MT-09. At pala nag-ano tayo guys, naka-clear visor ako ngayon eh. At pala nag dark smoke tayo, nalimutan kong magpalit. Aliwanag. Grabe, sarap turig talaga ng R1 guys. Walang makamatch. Dito na tayo guys. Dito na exit tayo lagi. Alamin na tong spot natin dito, diba? Pinapanood nyo yung parang second to the last vlog ko. Dito rin tayo namaan. Puntang Nubali 91. Okay. City. Sana lang di na traffic dito. Kasi nag-traffic dito sa spot na ito eh. Dahil sa ginagawa. Baka namang hindi na. Natrap pa na nila yung butas. At may malaking butas doon. Nakatype na. Nice. Ito yung hidden spot natin guys. Ayan, pick up coffee na yan. Yan. Yung pick up coffee na yan. Di ba dyan tayo nagtambay ng last time? Hidden spot natin yan. Tapos nang ginagawa dito. Dito super traffic dito eh.
Dati kasi ito nag one way guys dahil may ginagawa. Kaya sobrang traffic. Hindi na masyadong dumadaan dito pa Tagaytay noon eh. Pero ngayon okay na, nakadaan na tayo ulit dito. Mura pa guys yung toll kaysa kung magkakakalaks ako. Mas mura ng 20 pesos lang naman. Pero, di ba makatipid ka pa din. Picture muna us here. Picture muna tayo. Sabi medyo sumakit likod ko dun ah. Yan pala pag ilang ano rin na walang ride, bilis na sumakit likod. So kung gusto makakita ng pictures natin dito sa R1, punta lang kayo sa Instagram at The Real Motolon para makita yung mga pictures natin. Pero tara na guys, ready na ba kayo? Tuloy na natin ating ride papuntang Tagaytay. So ngayon nasa Nubali tayo, ganda din dito no. Actually siya rin to sa spot ko eh, pero diretso ng Tagaytay para sulit ang biyahe natin. Tara, let's go! Ang blue na yan, yung mga blue na roof na yan, Paseo Outlet na yan. Sa mga nakakaalam sa Paseo Outlet, dyan yung mga super mumura ng mga sapatos. Gusto mo talaga na sulit na ano, dyan ka bibili, dyan ka pupunta. May outlets, diba? Anta, Adidas, meron din Nike yan guys. Kompleto yan ng outlets. Daanan natin para makakita nyo rin. Skechers, Nike Factory Store dito rin eh, sa Paseo Outlets. Ngayon kasi madami na Nike Factory Store guys sa Luzon. Pero dati kasi very rare ang Nike Factory Store. Ang isa sa Paseo, isa sa mga pinakaunang nagkaroon ng Nike Factory Store. Nabali na pala yung kanina guys. Yung mga chill spot din dito sa Laguna, Nubali. Gandang date spot yan guys. Naman itong traffic light na itong next sa traffic light yung sa ano na yung sa may Tagaytay na medyo malayo-layo na. Ganito bigla may tumatawid kaya dapat may minor ka talaga. Ayun sumunod dito. Balilig talaga tong motor na to eh. Babalilig ng mga tao eh. Ano nyo ba kasi in fairness ha? Para sa liter bike, ang R1 is sa mga pinakamasarap nilalaro yung gear. Ewan ko, kahit mataas yung RPM niya, sarap nilalaro ng gearing niya. Upshift, downshift. Ano bang sarap? Masarap nilalaro. Nakala ko kasi nung una nung maglilitro ako, nakala ko parang ay baka di ko lang malaro yung gear niya kasi ako mahilig ako naglalaro ng gear eh. Yung upshift, downshift, parang sa street triple natin. Pero ano pa rin, ganda pa rin yan laruin. Hindi siya nagreklamo ka laruin mo yung gear. By the way guys, galing pala tayo ng Tarlac tsaka ng Baguio the past few weeks kaya wala tayo. And alam mo na-realize ko, hindi ko masyadong gusto sa Baguio. Hindi siya maganda pang ano eh, pang ride eh. Like okay siya pang bakasyon paminsan-minsan, 2 to 3 days, gano'n, 1 week. Babakasyon ka, nakakotse ka doon papunta. Pero kung doon ka titira, parang egis yung Baguio guys. Super egis. Hindi tayo makapag-ride. Ta super strict pa nila dun sa mga motor. Imagine i-inspection ka na kaagad papasok ka pa lang ng Baguio.
akala ko kasi nung una same ng Tagaytay yung Baguio eh. Kasi alam mo, taga-Tarlac ako. Lagi kami sa Baguio ng bata, pero kasi nung tumanda ako, syempre lumipat na ako sa Alabang, sa Manila. So ang lagi ko na pupuntahan is Tagaytay. Lalo ito yung malapit sa Manila. Ngayon yung Baguio ngayon ko na ulit siya napuntahan after ilang years. And hindi ako sold sa Baguio. Kaya medyo grabe ang aggressive ng coding dun, guys. Alam nyo ba sa Baguio may coding ng 7 AM to 7 PM. Tapos hindi lang kotse, pati motor. Pati motor may coding. Like what? Sa Manila nga walang ganun, di ba? Kaya sabi ko wala, iba pala sa Baguio, nag-iba na. Sobrang stricto na sa Baguio. Daming bilihan ng flowers dun, no? Yun, magandang bilihan ng flowers sa Tagaytay do. I'm saying maganda pero medyo mahal yung flowers dyan, guys. Hindi siya kasing mura ng mga flowers sa ibang lugar. Siyempre yung markup na yan, di ba? Mahatig yan, may markup na yan. Hindi nakikita sa Taal ngayon. Ma-fog kayo na sa Taal eh. Titingin kayo sa kaliwang side niya. Pero hindi masyadong malamig sa Tagaytay ngayon. Mga nagbabalak pumunta sa Tagaytay ngayong June, wag kayong mag-expect na super lamig kasi medyo mainit. Mas malamig siya syempre kumpara sa Manila, pero hindi rin sobrang lamig. By the way guys, ayan na yung munisipyo ng Tagaytay, yung malaking yan, Hall of Justice pala. Ayan ako kumpara sa munisipyo. Sa likod ng munisipyo na yan, andyan yung palengke ng Tagaytay. Yun yung masasarap na bulalo if nakakain na kayo. Super sarap. Ito yung bagong gawang bridge pala, guys. Ngayon at nadaanan ng nakamotor. Maganda view dito eh, tingnan nyo. Oh, diba? Ang ganda ng view, diba? Ayun oh, kitang-kita mo yung Taal oh. Ito yung dati kung bakit sobrang traffic sa Tagaytay, guys. Ito yun. Ito yung reason na yun ginagawa tong bridge na to. Ngayon okay na. Mas maduwag na kasi nakaka-bypass ka dun sa part ng Tagaytay na medyo matraffic eh. Sa bayan-bayan eh. Dito rin yung Bag of Beans paglabas mo. No, diba? Kung gusto mag-Bag of Beans. Bag of Beans. So medyo bangkingan na dito, guys. Ito si Kuya oh. Sarap talaga itong gamitin yung R1 pagka bangkingan. Straights maganda rin naman siya pero hindi siya ginawa para dun eh. Ginawa siya para cornering sa truck. Sobrang daming beses ka nang bumalik dito. Madami yung gini-gatekeep na kainan dito eh. Kainan / coffee shop eh. So ito pupuntahan natin ngayon, yung basic pa lang na, hindi naman basic pero yung easy accessible na kainan. Ewan ko, nakikita nyo na. It's this restaurant. The view. Bababang. Whew. Ayan, ganda view dito, guys. Morning, for one lang. Yes. Pag outdoor pa, pag umuulan ba, nababasa yan? Yes sir, nag-PS. Dito na lang. Ay, sige, dito na lang muna. Lipat na lang ako kung umulan. Okay. Ma'am, ano yan? Trail ba yan ng bisikleta? Ano yung available anytime? Yes. Hindi sa inyo. Okay. Akala ko sa inyo. Okay, thank you. O, diba? Tingnan nyo, guys, oh. Oh, solid, diba? Kaya ako gine-gatekeep to, guys. Tingnan nyo naman yung view dito. Tapos tingnan nyo yung kakainan nyo. Tingnan nyo. Oh, diba? Hindi ka ba kikiligin dyan? Oh, grabe yung view. Oh, diba? Tapos, madami naman silang alfresco seat dito. Sa loob, meron din silang seat. Meron din tong seat dito. Alfresco din to. Or balcony seat ba tawag dito. Ang ganda ng view, diba? Taal. Ito pala yung order natin, guys. Yung kawali, coffee, and steamed rice. Hinihintay pa natin yung puto bongbong. Tapos pwede na tayong kumain.
By the way guys, ito ulit yung view natin. Ulitin ko. Bam! Lalo pag weekdays, sobrang chill dito. Problema lang dito pag weekends, napupuno din. So I'm not sure if gatekeep is even the right term to use para dito kasi sikat na tong restaurant na to. Pero kasi syempre, gatekeep, gusto mo, di mo pinapaalam sa iba. Kasi ang ganda na tong spot na to. Kahit yung mga tropa ko, hindi pa nakakapunta dito. Specifically dito sa restaurant na to. Hindi nila na may chill spot dito. Hey, kain na tayo guys. To-follow na lang yung puto bongbong natin. Ang dami ng steam rice nila dito. Grabe, breakfast pa lang. Ito na agad kinakain ko. But anyway guys, ang dami nga pala gusto magpa-shoutout sa atin. Kaya isa-isahin natin yung mga magpapa-shoutout. And by the way guys, hindi ko nasabi sa last vlog natin pero nakaka 1,000 subscribers na tayo. Maraming salamat sa suporta guys sa Motolon. At syempre, tuloy-tuloy lang natin yung Motolon. Huwag kayong mag-alala guys, hindi mo wala itong channel na ito, hindi ako mag-i-stop. So I'm very proud of our channel. And if you haven't subscribed, subscribe to Motolon. Shout out to George and Lucy. Pa-shoutout po next vlog. Shout out kay Ading Lucy kasi ano ko to ading ko to. Very cute ng mga kiddies ng aking kapatid. Shout out sa inyo. So yan guys, tapos tayong kumain. Tapos na itong kape natin. Tapos patikot natin yung extra food para kay Mrs. And then larga na tayo. Ngayon guys, sibat na tayo. Thank you sa the view. Solid tong pagkain nila. Ang daming serving. Final bill natin is around 750 pesos lang. And yung food nila for 2 to 3 persons, tinake out ko pa iba. Para regalo or pasalubong kay Mrs. pag-uwi. Okay, ayun sa R1. Kita niyo ang ganda nung niya dito. Parking niya, nasa car slot tayo. Solid no? Actually guys, sayang kasi naka-truck ready na tong R1 natin. Yung mga ginawa kong, ewan ko napansin yung mga changes, di ko napapakita. Pero truck ready na siya. Actually, mag-truck tayo 2 weeks ago. Pero yun nga, may nangyari kasi kaya na-cancel yung truck natin. Pero bumalakabili na tayo ng mga rampa at lahat-lahat. So, mag-truck tayo soon. Probably next vlog or next vlog, tatruck na itong R1 natin. Kaya abangan yun guys, ako excited ako dun. Second time ko mag-truck and first time na R1 mag-truck na. Ingay ng motor. Let's go. So itong kanan na to, ito papuntang Cafe Moto. Last vlog natin guys, ito tayo pumunta. Ito na yung Cafe Moto. Cafe Moto. Ayan, dyan. Madaming tao nung last vlog natin. Yun. Ito na yung papuntang Sky Ranch. Dalawa-dalawa pa nagpapabomba dun ah. We can't not bomba pag ganun dalawang magkasunod. Kala ko para ng jeep eh, nagpapabomba pa. Guys nga pala, gusto kong malaman, isagot lang kayo sa comment down below, pero gusto kong malaman if if tingin nyo okay ba na kinakat natin yung mga pag-uwi natin sa mga ride. Kasi normally di ba kinakat na sila Joe. Iba ibang mga vloggers, minsan si Reed, kinakat na rin yung pag-uwi eh. So let me know down in the comment section below kung prefer nyo yun kaysa yung parang kinakat. Kasi ako normally kinakat ko na pag pauwi kasi syempre pauwi na lang naman. Baka mamaya wala na mangyari na anything important. Pero kasi iba naman gusto i-keep. Kasi di ba nga naman, iba nare-relax pag pinapanood lang yung vlog. Di naman kailangan na lagi may nangyayari. Kahit yung turog lang ni R1, di ba? So comment down below guys. Let me know if anong mas prefer nyo sa dalawang yon. Pero ayun lamang guys. Sa mga di pa nakasubscribe sa Motolon guys, please subscribe. We've hit 1,000 subscribers and let's aim natin is 10,000 subs. Kaya natin yan guys, tiwala ako. And if you like this video, please leave a like. Comment down below din bakit tayo nagustuhan para may improve natin. Siyempre kapag tayo lagi suggestion. Sana enjoy nyo itong vlog natin for today's video. See you on the next content. Motolon.